Okay, so pakinggan natin tong statement ni Banat Bay kung bakit yung desisyon ng ICC ay questionable. Oh. Hindi dito yung sa pag-reject kasi ang dinadahilan, maraming dinadahilan po ang ang defense o si Kaufman at isa sa mga sinasabi dito wala naman ng threat. I mean para yung isang 80 years old Physical threat. Of course, kahit kayo naman dyan sa Banateros, tuloy. ay kailangan na pong mabigyan ng atensyong medikal at wala namang pong threat. At ang sagot ng ICC, tingnan nyo kung nasa hulog. Para sa akin, wala sa hulog yun eh. Sabi ba naman nila, may threat pa kasi dahil sa mga lumalabas na mga statement from the family at the same time doon sa media na sinasabi at the same time nanalo pang mayor at the same time meron pang influence sa Pilipinas. Alam mo, huwag kayong magtaka kung ganun. Kasi alam ko sa inyo, walang kwenta yung mga presidente ninyo. Ang point dyan is ganito, ha? Ang sphere of influence ni Duterte ang nakakatakot. Gets? Ang nakakatakot is yung pwede niyang guluhin yung trial process ng ICC. Pwedeng hindi siya umattend. Wala naman kasing police power ang ICC. They rely on the member state to enforce yung mga rulings nila. 'Di ba? Sino ba yung humuli kay Duterte? Hindi ba ang Philippine PNP under Nicolas Torre? Kuha? So, ibig sabihin, if Duterte does not want to attend the hearings ng ICC, pwede niyang i-flex yung kanyang political power or yung political clout niya na harangan yung proseso. Yun yung kinakatakot ng ICC or yun yung ina-anticipate nila of Duterte's magnitude. Kumbaga hindi nila ini-small si Tatay Digong. Okay? Ngayon kasi, etong mga ganitong pag-argumento, they are appealing to the emotion ng mga supporter ng mga Duterte. Di ba? 80 years old na si Tatay Digong, kawawa naman. Of course not. Hindi yun yung point doon. Hindi mo dapat kaawaan yun kasi hindi naman when he was doing the killings, hindi naman siya naawa doon sa mga namatay doon eh. Hindi naman eh. And the frustrating part here is that people now they have already demonized yung mga tao who suffer from addiction. Kahit na pakitaan mo sila ng datos na hindi lahat ng na ang lahat ng addict ay hindi naman masama, magagalit sila. Hindi, mga kriminal lahat yan. Ganun na yung mindset ng ibang tao ngayon because of this man. Para, sabi nga nung isang nag-comment, para ka nakikipag-usap sa dingding. Kasi they really don't know the difference anymore eh. It's because the strategy that we had in dealing with the drug problem is to kill. Hindi naman tama yun. Nakuha nyo ba? There are better ways to solve the drug problem. And number one of that is impeding yung demand by not killing people. Pero wala eh. Ako rin akala ko nung una it was the quick fix solution for all of this. Pero hindi eh. It just worsens eh. Kasi pag nawala yung gumagawa nun, babalik na naman sa normal. Kung hindi man bumalik sa normal, mag-i-intensify siya. So, what do you do is you cut the demand. You cure the people who are addicted to the substance. Not like this. Ngayon, nagpapaawa sila. Pakituloy na natin. Nagkataon talaga mahal ng mga Pilipino. Mahal sila ng mga Dabawenyo. Not all Filipinos really like the Dutertes. Baka nga matalo pa si Sara Duterte pagdating ng 2028 eh. To someone who's better. Wag na better as in yung sobrang galing eh. Yung na lang, decente na tao. They might look, kasi nakikita na ng Pilipino ngayon kung kung anong klaseng pamilya ang pamilya Duterte. I'm not saying na maayos ang the Marcoses ha. I've been saying sa inyo noong 2022 that the Marcoses are not, hindi magandang pamilya ang Marcos. Pero you people voted for it because of the affiliation with the Dutertes. And now,
Gusto nyo pang ibalik yung Duterte? Ano yan? Hindi gagawin lang tayong teleserye niyan. This is not entertainment, mga lods. This is your life. This is your life that they are trying to desperately control. I'm not telling you na supportahan nyo yung si ganito, supportahan nyo si ganyan. I am telling you, just look at the facts. Please, look at decency, look at the law, look at yung mga sinasabi nito. Sa tingin nyo ba may sense yung sinasabi niya? Hindi, kawawa naman yan. Of course not. The problem with Duterte is that he has political power. Yan yung talagang meron siya na nakakatakot, mga lods. Tuloy natin. Etong si Pangulong Duterte. Grabe yung decision. Di ba? Meron pa yan marami pa yan Makakauwi na kung ayan. So, ito na yan. Ang Pilipinas malala. Ang Pilipinas sabik na sabik magkaroon ng government official, particular presidente, na matino. Alam mo, kung ikaw... Oo nga. But you guys help Marcos na makaangat. Di ba naalala nyo? Tandaan nyo yung SMNI. Yung SMNI na nag-platform kay Marcos nung sa pagka-presidente niya, doon nyo linagay. Anong nangyari doon sa SMNI na yan? Di ba sinarado ni Marcos din? Ang point ko rito, mga lods, which is this is the frustrating part na again, is that what do they want? Kayo, ano ba gusto nyo? Kasi kaming mga vloggers, regardless of what happens, we will make money in social media. Think what you will dun sa statement na yun, that we will make money dito. A post, a Facebook post, a YouTube post, a TikTok post, anywhere. Ang point ko rito, ngayon kasi they are pitching a Sara Duterte presidency on 2028. Please think. Not saying na huwag niyong iboto si VP Sara kung talagang hindi ko kayong kumbinsin, but just think of what's happening in the country. Why is our country magulo? Why is corruption still rampant? Sa tingin nyo ba pag si Sara Duterte yung umupo, magiging babalik lahat sa normal? Of course not. It doesn't work that way. It will never work that way. Tuloy natin. Ko'y nakatira dito sa Pilipinas, hey you, kasi gusto kong kausapin mga judge. Hey you, judgmental. Hey you, judge, listen to me very carefully. If you live in the Philippines, you would understand the context. Because we are a nation of... Hindi na kailangang sumunod ng ICC sa kahit anong whims ng mga taga dito kasi nasa kanila na yung jurisdiction ng buhay ni Duterte. His life, his liberty is not already in the mercy of this country. It's already there. So hindi nila kailangan maging contextual. They just have to understand what problems it might pose kapag inalis mo si Duterte sa ICC. Pag binalik mo siya sa Pilipinas, justice will not be served. Oh my God. Nakaka-frustrate talaga tong mga bagay na to. Kasi you see it unfold in your eyes. And yes, ngayon kasi linalaban pa nila Linalaban pa nila kasi meron pang mga appeal dyan in the process They are just trying to fight it back issue per issue. Pero we need to push back kasi. Okay na yan. May ginawang mali Doon lang siya. Hanggang matapos yon, which would be 12 years. Kung buhay pa siya doon, good luck. Pero it's not. For us to still gravitate towards na kailangan intindihin kayo, hindi. Sila ang intindihin nyo. Kasi wala na dito si Duterte. Political corruption is really massive. Our politicians are traitors. Our politicians are greedy. And it is our first time in the history to have a president who risked his life. Diyos ko naman, parang hero si Duterte. Tandaan nyo na nung panahon ni Duterte, there is also corruption. Mas malala nga May ghost projects ba? Meron. Baka nga yung unprogrammed funds, mas nagsimula pa sa kanya. Tandaan nyo, si Mark Villar, DPWH yan, o yung Parmali,
Yung billions na naalala niyo yung joke ni Kong TV noon, yung 15 billion sa PhilHealth na nawala. Di ba nagsimula yan sa kay Duterte? Na perfect lang yung proseso nung nakaupo si Saldico sa appropriation. See, are you seeing the bigger picture now? None of them are clean. None of them. None of them are heroes. They are all fucking villains. But you gravitate towards the personality and not the merits. Humalal kayo ng tama. Kasi mamamayagpag ang mga vloggers, including them. They are the biggest winners kapag bumalik si Sara Duterte. Ako, I will always have this anti-Duterte stand. So kung bumalik sila, I have more content. Kikita ko dito. Regardless of what you think, that means. Pero sila, mamamayagpag na naman ulit. And sino maghihirap? Kayong mga nanonood sa akin, kayong mga nagde-defend sa kanila. That's the reality of the situation. And it's very frustrating for me to see this. Again, I'm not endorsing a Marcos back politician in 2020. I'm just saying sa inyo that this is the bigger picture of what's happening. Bahala kayo, take it as you will. To kill the criminals, to jail the criminals, to oppose. Yun, no, 'di ba? Inamin niya rin na pumapatay ng kriminal si Duterte. Hindi nga wala namang death sentence dito Ano yung gagawin mo dito kapag nakahuli ka ng kriminal or someone doing a criminal act? Due process is kailangan. Come on. The oligarchs. It is first time in our oligarchs, ABS-CBN lang naman yung naapektuhan Duterte oppressed a lot of people during his time. Sila Laila de Lima, ABS-CBN, yung Dilawan movement, yung Pink movement. And now, bakit nagre-resurgence ang Pink movement ngayon? Ang liberal movement ngayon? Because they know na nung panahon nung galit na galit silang Dilaw, hindi ganito kahirap. Kasi yung knob kasi from Duterte administration to Marcos administration, it's a lot difficult. Buti nga ngayon etong si Marcos medyo lumalaban sa corruption. Pero pag hindi napakulong, lahat ng side dito may mali na. Ikulong lahat ng mga corrupt. Lahat yan. Yun lang. Gege.